Ako po si Dr. Paulo Garcia. Ako ay isang siruhano, isang doktor na nag-oopera. 22 taon na akong humahawak ng bisturi at nagbubukas ng mga pasyente sa loob ng operating room. Mas marami na akong mga umagang ginugol sa paglalakad papasok sa operating room bago pa man sumikat ang araw at paglabas ng madilim na ang kalangitan kaysa sa aking nabibilang. Nasaksihan ko ng paulit-ulit kung paano nakakagawa ng mga kamangha-manghang himala ang siyensya ng operasyon. Mga karamdamang dati-rati ay siguradong kumikitil ng buhay na ngayon ay kaya na naming ayusin at pagalingin. At dahil sa lahat ng iyan, dahil kilalang kilala ko ang mundong ito mula sa loob, may kailangan akong sabihin sa inyo na hindi sasabihin ng malakas ng karamihan sa mga kasamahan kong doktor. Merong 5 uri ng operasyon na sa karamihan ng mga sitwasyon ay hindi ko kailanman irerekomenda sa sarili kong mga magulang. Hindi dahil mali ang mga operasyong ito. Hindi rin dahil minsan ay operasyon lamang ang tanging lunas. Kundi dahil napakaraming beses ko nang napanood kung ano ang nangyayari kapag ang isang katawang lampas na sa edad na 65 ay sumasailalim sa mga partikular na operasyong ito sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon. At ang mga natutunan ko sa loob ng 2 dekadang iyon ay lubos na babago sa kung paano ninyo dapat isipin ang inyong sariling kalusugan o ang kalusugan ng inyong mga magulang ngayon din. Sa artikulong ito, iisa-isahin ko sa inyo ang lahat ng 5. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ang panganib ay nagmumultiply o dumodoble paglampas ng edad 65 sa mga paraang walang kinalaman sa kung gaano kalakas o kalusog tingnan ang isang tao. At ituturo ko rin sa inyo kung ano ang mas magandang gawin bilang kapalit dahil halos palaging mayroong alternatibong solusyon na maaari nating gawin. Ito ang mismong seryosong usapan na ibinabahagi ko sa sarili kong pamilya tuwing nagkikita-kita kami. Ibinabahagi ko na ito sa inyo ngayon. Bago ako pumunta sa listahan ng 5 operasyon, kailangan ko muna kayong bigyan ng isang balangkas. Dahil kung wala ito, hindi ninyo lubos na maiintindihan ang buong kwento. Ang balangkas na ito ay nakasentro sa isang napakahalagang konsepto sa medisina na bihirang-bihirang ipaliwanag ng mga doktor sa kanilang mga pasyente at kadalasang nababasa lamang sa mga makakapal na libro ng medisina. Ang konseptong ito ay tinatawag na frailty o panghihina ng reserba ng katawan. Ngayon, gusto kong kalimutan ninyo muna ang edad na nakasulat sa inyong senior citizen ID. Ang frailty ay hindi kapareho ng inyong edad. Ang frailty ay ang medikal na salita para sa natitirang reserba ng inyong katawan. Ang kakayahan nitong sumalo ng napakalaking pisikal na gulat at makabangon mula rito. Ganito ko gustong ilarawan ninyo. Ito isipin ninyo na ang inyong katawan ay isang baterya ng cellphone. Noong kayo ay nasa edad, 30 ang bateryang iyon ay fully charged o puno na puno. Kaya ninyong mag-overtime sa trabaho hanggang madaling araw pumasok nang kulang sa tulog dapuan ng matinding trangkaso, kumain ng puro taba at sitsirya sa loob ng 1 linggo at kakayanin pa rin ito ng katawan ninyo. Mabilis kayong makakabawi, napakalaki ng reserba. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, natural na bumababa ang reserbang iyon. Pagtuntong ninyo ng edad 65, marahil ang baterya ninyo ay nasa 60%,
70% na lamang. At narito ang pinakamahalagang bagay na gusto kong marinig ninyo. Ang 60% o 70% na baterya ay sapat na sapat para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sapat na sapat para maglakad sa palengke magluto, para sa mga apo bumisita sa mga probinsya at makaramdam ng ginhawa. Ang pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong buhay ay kayang-kayang suportahan ng natitirang reserba ng inyong baterya. Ngunit ang isang malaking operasyon ay hindi isang pang-araw-araw na gawain. Ang isang malaking operasyon kung saan kayo ay patutulugin, hihiwain ng malaki ang inyong tiyan at dadaan sa matinding proseso ng paggaling ay maihahalin tulad sa pagsasaksak ng isang napakalaking industrial na makina sa isang ordinaryong saksakan sa loob ng bahay. Ang inyong 60% na baterya ay kaya ang pang-araw-araw na buhay, ngunit ang matinding stress at pagkabigla ng operasyon ay isang bagay na ganap na kakaiba. At sa isang katawang nasa 60% na lamang ang lakas ang ganoong klaseng paghigop ng enerhiya, ay maaaring magpabagsak sa baterya ninyo pababa sa zero. Isipin ninyo noong huling beses na nagkaroon kayo ng matinding sakit. Hindi lang simpleng sipon, kundi iyong klaseng trangkaso na nagpabagsak sa inyo sa kama at ang pagtayo para umihi ay tila isang napakahirap na misyon. Ang inyong katawan noong mga panahong iyon ay nakatuon lamang sa paglaban sa isang sakit. Ngayon, isipin ninyo na sa kalagitnaan ng linggong iyon, may isang doktor na hihiwa sa inyong katawan at uutusan ang inyong sistemang sabay-sabay na lumaban magpagaling ng malaking sugat at ibalik ang normal na paggana ng inyong mga organs. Hindi simpleng bagay ang operasyon. Ang puwang sa pagitan ng kung ano ang pakiramdam ninyo sa isang normal na martes at kung paano aarte ang inyong katawan sa ilalim ng tunay na stress ng operasyon, ang puwang na iyon ay ang sinusukat ng frailty. At narito ang mas mahirap intindihin. Ang frailty ay hindi nakikita ng mata. Hindi ninyo ito makikita sa kung gaano katuwid maglakad ang isang matanda o kung gaano sila kasigla. Ang isang 72 taong gulang ay maaaring magkaroon ng matibay na reserba, habang ang isang 68 taong gulang ay maaaring talagang napakahina na ng reserba mula sa loob. Ang mga mananaliksik sa Johns Hopkins nang pag-aralan nila ang mahigit 500 matatandang pasyenteng na opera ay natuklasang ang frailty ang tunay na nagdidikta kung magkakaroon ba ng komplikasyon pagkatapos ng operasyon, kung babalik ba sa ospital at kung mapupunta ba sa matagalang pag-aalaga kaysa sa tanging numero lamang ng kanilang edad. Kaya ang edad na nakasulat sa inyong papel sa klinika ay halos walang sinasabi. Ang reserba ng inyong katawan ang nagsasabi ng lahat. Narito naman ang ikalawang bahagi ng balangkas na ito. At ito po ang pinakagusto kong tandaan ninyo. Ang tunay na panganib ay halos hindi kailanman ang nakaplanong operasyon. Ang pinakamapanganib ay ang emergency surgery o yung biglaang operasyon. Ang operasyong nangyayari dahil may isang maliit na karamdaman na pinabayaan at inisnab hanggang sa maging isa itong nag-aagaw buhay na krisis. Gusto kong bigyan kayo ng paghahambing na magiging malinaw sa inyong isipan. Ang isang nakaplanong operasyon ay parang pagpapalapag ng isang eroplano sa isang maaliwalas na araw na may punong tangke ng gasolina.
isang handang piloto, at isang runway na malinis at nasuri na. Ang emergency surgery ay ang pagpapalapag ng mismong eroplanong iyon sa gitna ng matinding bagyo na halos ubos na ang gasolina sa kalagitnaan ng gabi sa isang runway na walang ilaw at hindi man lang nasuri. Ang mga resulta nito ay hinding-hindi magkakapareho. Ang mga biglaang operasyon sa tiyan sa mga matatandang lampas, 65, kahit sa mga hindi naman talaga frail o mahina ang reserba, ay may dalang panganib ng pagkamatay sa loob ng ospital na nasa 7 hanggang 15%, depende sa pag-aaral. Ngunit sa mga pasyenteng talagang ubos na ang reserba, umakyat ang numerong ito sa mahigit 25% o higit pa. Hindi lang ito mga simpleng numero sa papel. Ibig sabihin nito, isa sa bawat 4 na matanda. At ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga numerong ito ay dahil ang karamihan sa mga nauuwi sa emergency na operasyon ay nagsimula sa isang karamdamang napakadaling gamutin noong una. Isang problema na may nakatakdang solusyon sana, na binaliwala inakalang normal lang dahil matanda na o hinintay hanggang sa tuluyang sumabog. Iyan ang nag-uugnay sa lahat ng operasyon na nasa listahang ito. Ngayon, iisa-isahin na natin sila. Ang unang operasyon ay ang emergency colectomy. Ito ay ang biglaang pagputol at pag-aalis ng isang bahagi o ng buong malaking bituka o kolon sa ilalim ng isang mapanganib na emergency na sitwasyon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano humahantong ang isang lolo o lola sa ganitong kalagayan. Ang ating kolon o malaking bituka ay maaaring magkaroon ng malulubhang problema habang tayo ay nagkakaedad. Nandyan ang diverticulitis, kung saan nagkakaroon ng maliliit na bulsa-bulsa sa pader ng inyong bituka na maaaring mamaga o pumutok. Nandyan din ang colon cancer, na sa napakaraming kaso ay palihim na lumalaki sa loob ng maraming taon nang hindi nagbibigay ng kahit anong malakas na sintomas para pilitin kayong magpakonsulta sa doktor. Kung ang pagputol ng bituka ay ginawa sa isang nakaplanong sitwasyon, tinatawag itong laparoscopic colon resection. Gagawa lang ng maliliit na hiwa at gagamit ng kamera. May panganib pa rin ito, pero kayang-kayang kontrolin. Nasusuri ng mabuti ng doktor ang pasyente, napapalakas ang kanyang katawan bago hiwain at napipili ang tamang oras. Ngunit ang emergency colectomy ay isang ganap na magkaibang halimaw. Kapag ang isang bulsa ng diverticulitis ay biglang pumutok sa loob ng inyong tiyan, o kapag ang isang hindi napansing bukol ng cancer ay tuluyang bumara o bumutas sa inyong bituka, lahat ng dumitay at nakamamatay na bakterya mula sa inyong bituka ay sisingaw palabas at kakalat sa buong loob ng inyong tiyan. Ito ang tinatawag na peritonitis, isang napakatinding impeksyon na sigurado at mabilis na papatay sa pasyente kung hindi agad-agad maoperahan. Sa oras na dumating ang matandang pasyente sa emergency room ng ospital, kadalasan ay nasa septic shock o naghihingalo na sila dahil sa pagkalason ng dugo. Wala nang oras para maghanda o magpalakas. Kailangang hiwain ng mabilis at malaki ang tiyan pataas at pababa. Kailangang hugasan ang buong loob ng tiyan na puno ng dumi. Puputulin ang sirang bituka at madalas ay ilalabas ito sa tagiliran. Para sa isang katawawang nasa 60% na lamang ang reserba, ito ay hindi isang simpleng pagsubok. Ito ay halos katapusan na ng laban.
isang malaking pag-aaral sa mga pasyenteng lampas 65 na sumailalim sa emergency na operasyon ng bituka ang nagpakita na ang tsansa nilang mamatay sa loob ng ospital ay halos 16%. Sa mga pasyenteng ubos na ang reserba, ang mga na-publish na pag-aaral ay nagtala ng higit 25% na namatay. Ang mga nakaligtas man ay madalas na nakakaranas ng pulmonya, pagkasira ng bato o kidney at ang pagbuka ng malaking tahi sa tiyan. Ngayon gusto kong bigyan kayo ng pagkakataong ikonekta ito sa totoong buhay natin dito sa Pilipinas. Isipin ninyo kung kailan ang huling beses na kayo o isang mahal ninyo sa buhay ay nakapansin ng kakaiba sa kanilang pagdumi, binalewala ito at umasang mawawala rin ito. Hindi isang matinding sakit ng tiyan, kundi mga tahimik na senyales biglang hirap dumumi. Minsan nagtatae o ang pagbabago sa hubog ng inyong dumi na madaling isisi na baka dahil lang sa nakain kong kamote o dahil matanda na ako at lumilipas ang mga linggo, mga buwan. Naiintindihan ko kung bakit napakadaling gawin ito. Karamihan sa atin ay ganito tratuhin ang ating katawan at madalas ay nakakalusot naman tayo dahil kusang naghihilom ang katawan. Ngunit ang colon cancer at ang pumutok na diverticulitis ay hindi kusang naghihilom. Patuloy itong lumalala. At ang maliit na bintana ng pagkakataon kung saan masasabi sana nating kaya pa itong gamutin ng planado. At ang pagtuloy nito sa isang mapanganib na sumasabog na emergency ay maaaring magsara ng tahimik at walang babala. Ang magandang balita rito ay talagang napakaganda at gusto kong hawakan ninyo itong mabuti. Ang colonoscopy simula sa edad na 45 o 50 ay nagbibigay sa inyong doktor ng direktang kamera para makita ang kabuuan ng inyong malaking bituka. Ang mga precancerous na polyps, ang maliliit na laman na pagkalipas ng ilang taon ay magiging cancer, ay pwede nang putulin at alisin sa mismong araw na iyon. Ito ay ginagawa nang kayo ay pinatulog ng bahagya at nakakauwi rin kayo sa parehong araw. Ang colonoscopy ang mismong alternatibo. Ito ang hakbang na magbabago sa isang nag-aagaw buhay na emergency para maging isang simpleng appointment sa isang Martes ng umaga. Bukod pa rito, ang regular na pagkain ng mas maraming hibla, tulad ng gulay, malunggay monggo at whole grains, tulad ng brown rice na sinabayan ng pag-iwas sa mga processed meat, ay nakakapagpababa ng panganib sa colon cancer. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw ay hiwalay na nagpapababa rin ng panganib. Hindi lamang ito mga simpleng payo na sinasabi sa radyo o TV. Ito ang mismong mga unang hakbang o pangharang sa simula pa lang upang hindi na kayo kailanman humantong sa punto na kailangan na kayong hiwain ng malaki sa tiyan. Kaya kung nakakapansin kayo ng tuloy-tuloy na pagbabago sa inyong pagdumi, patak-patak na dugo sa inyong tae, na hindi naman almoranas walang dahilan na pagbagsak ng inyong timbang o pananakit ng tiyan na pabalik-balik, parang awa ninyo na huwag ninyo itong ituring na normal sa pagtanda. Iyan ay mga sumisigaw na senyales at karapat-dapat lamang na inyo itong pakinggan at ipatingin. Ang ikalawang operasyon ay ang emergency na pagtatahi ng perforated peptic ulcer o ang pagbutas ng mismong sikmura. Ang peptic ulcer ay isang sugat, literal na isang bukas, at nagdurugong sugat sa mismong dingding ng inyong sikmura o sa itaas na bahagi ng inyong maliit na bituka.
Ang dalawang pinakamadalas na dahilan nito ay ang bakterya na tinatawag na H. pylori at ang mas nakakatakot, lalo na para sa ating mga matatanda, ang madalas na pag-inom ng mga gamot sa kirot na tinatawag na NSAIDs tulad ng ibuprofen, naproxen alaxan o mefenamic acid at maging ang araw-araw na aspirin para sa puso na karaniwang iniinom ng mga Pilipino tuwing sumasakit ang tuhod dahil sa rayuma. Ang mga gamot na ito ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagpatay sa prostaglandins, ang mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga at pananakit ng inyong mga kasukasuan. Nawawala nga ang sakit sa inyong tuhod. Ngunit ang malaking problema ay ang mga prostaglandins ding ito ang siyang nagpapanatili sa makapal na uhog na pumoprotekta sa pader ng inyong sikmura laban sa sarili nitong napakatapang na asido. Kapag araw-araw ninyong pinapatay ang mga ito dahil sa pag-inom ng painkiller, ninipis ng ninipis ang proteksyon ng inyong tiyan paglipas ng panahon. At ang asido na palaging nasa loob ng inyong sikmura ay sisimulan ng sunugin at butasin ang inyong sariling laman. Karamihan sa mga ulcer na nakikita ng maaga ay napapagaling ng walang operasyon. Ititigil lamang ang pag-inom ng NSAIDs. Bibigyan kayo ng gamot tulad ng omeprazole o pantoprazole para pigilan ang paggawa ng asido at bibigyan ng antibiotics kung may H. pylori bacteria. Magsasara ang sugat at hindi na kayo aabot sa operating room. Ngunit dumadating ang matinding panganib kapag ang ulcer na ito ay hindi ginamot at pinabayaan lang dahil uminom kayo ng antacid tapos inakalang, inasikmura lang ako. Patuloy itong lalalim hanggang sa tuluyan nitong butasin ang pader ng inyong sikmura. Ang lahat ng napakatapang na asido na bumubunaw sa karne ng inyong kinakain ay aapaw palabas at tutulo sa inyong mga lamang loob. Ang sakit na mararamdaman dito ay inilalarawan bilang biglaan at labis na hindi matitiis. Nagsisimula agad ang chemical peritonitis na sinusunog ang inyong mga organs mula sa labas. Wala nang lunas dito kundi operasyon ng madalian. Ang mga na-publish na datos sa dami ng namamatay sa loob ng 30 araw para sa mga matatandang inoperahan. Dahil sa butas na sikmura ay nasa pagitan ng 15% hanggang 25%. Ang mga nakakaligtas naman ay nahaharap sa sirang kidney at matinding pagkalito pagkatapos ng operasyon. Narito ang sandali kung saan gusto kong huminto kayo at mag-isip. Isipin ninyo kung paano ang inyong tatay-nanay o kayo mismo ay napakadaling uminom ng gamot na mabibili sa sari-sari store o botika nang walang reseta araw-araw. Ibuprofen para sa sumasakit na tuhod kapag lalakad. Naproxen para sa balikat na laging nangangawit. Sikat ito madaling bilhin. At 15 taon na itong nasa kabinet ninyo sa bahay. Walang malaking pulang babala sa kahon na mag-uudyok sa inyong magpunta muna sa doktor. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo. Sinasabi ko ito para magkaroon kayo ng malinaw na pagtingin. Ang araw-araw na pag-inom ng NSAID sa isang taong lampas 65 na wala kasamang gamot na pumoprotekta sa sikmura ay lumilikha ng isang tunay at nasusukat na panganib, hindi lang basta teorya. Ang nag-iisang tanong na kailangan ninyong itanong sa inyong doktor sa inyong susunod na check-up ay simple lang, Dok, umiinom po ako ng gamot sa kirot palagi. Para sa rayuma ko, kailangan ko po bang uminom din ng gamot pananggalang sa asido sa sikmura? Ang iisang tanong na iyan at ang sagot ng inyong doktor ay maaaring ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan ng maginhawa ninyong buhay ngayon at sa isang
nag-aagaw buhay na emergency sa ospital kung saan isa sa 4 na matanda ay hindi na nakakauwi ng buhay. Ang ikatlo at ika-4 na operasyon ay madalas na napagkakamalan nating mga Pilipino na isang kaso lamang ng empacho o pagkalipas ng gutom. Ang ikatlong operasyon ay ang emergency na pagputol ng maliit na bituka at ang ika-4 na magkadikit ay ang pag-aalis ng pumutok na appendix o ng sumabog na pantag ng apdo. Ang maliit na bituka ay kung saan sinisipsip ng inyong katawan ang halos lahat ng nutrisyon na nagpapabuhay sa inyo. Kapag may humarang sa daloy ng dugo patungo rito, na madalas mangyari dahil sa nabuong dugo, lalo na sa mga matatandang may sakit sa puso o atrial fibrillation o dahil sa naipit na hernia o dahil sa mga peklat mula sa mga nakaraang operasyon sa tiyan, ang epekto nito ay bumibilis at napakahirap ng ibalik sa dati. Kung napakalaking bahagi ng maliit na bituka ang nabulok at kinailangang putulin ang pasyente, ay magdurusa sa short bowel syndrome habang buhay. Hindi na nila makukuha ang nutrisyon mula sa pagkain kaya't kakailanganin nilang saksakan ng pagkaing likido hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang appendix at gallbladder naman, bagamat madali sanang alisin ay nagiging nakamamatay kapag nahuli. Kapag bata pa, ang appendicitis ay napakasakit. Nag-uumpisa sa paligid ng pusod papunta sa kanang ibaba ng tiyan, may lagnat at pagsusuka. Hindi mo ito pwedeng ipagwalang bahala, kaya ang mga bata ay nasa ER na wala pang isang araw. Inooperahan sila gamit ang maliit na butas at bukas ay nakakauwi na. Ngunit sa mga matatanda, ang parehong sakit na ito ay madalas magpakita ng mga malabong sintomas. Ang sakit ay kalat, halos walang lagnat at hindi masyadong ramdam. Kaya ang natural nating reaksyon ng mga Pilipino ay naimpatyo lang yata ako o nalamigan lang ang tiyampahiran ng efficacent oil at matulog. Naghihintay tayo at sa oras na maging hindi na matitiis ang sakit at takbuhin natin sa ospital, pumutok na pala ang appendix. Ang impeksyon ay kumalat na sa buong tiyan. Ang dapat sana'y madaling operasyon na uuwi kinabukasan ay nagiging malaking hiwa sa tiyan, paghuhugas ng nana, pagkabit ng mga tubo para sa dumi at isang buwang pananatili sa ospital. Kung ang operasyon sa appendix ay mas mababa sa 1%, ang tsansang mamatay kapag ito ay pumutok sa matanda o umaakyat ito ng 5% hanggang 10% at mas mataas pa kung mahina na ang reserba ng katawan. Ganito rin ang nangyayari sa apdo o gallbladder na napupuno ng bato at na nagnanana. Narito ang pag-intindi na gusto kong pag-isipan ninyo. Isipin ninyo kung paano kayo o isang malapit sa inyo humaharap sa isang bagong sakit ng tiyan. Ang unang reaksyon natin ay pasensya. Pahinga lang iinom ng mainit na salabat o aasang bukas ay mawawala rin ito. At kadalasan ito ang tamang gawin dahil iniiwasan nating gumastos sa ospital para sa simpleng kabag. Ngunit ang kailangan ninyong matutunan ay ito. Ang pananakit ng tiyan na sadyang bago, na hindi maipaliwanag ng kinain ninyong panis at hindi nawawala paglipas ng isang buong araw, lalo na sa isang matandang may sakit sa puso o dating naoperahan, ito ay hindi na pwedeng pabayaan at hintayin sa bahay. Ito ay dapat ipasuri kaagad dahil ang sistema ng nerbyo ng matanda ay hindi na kasing tindi magpadala ng senyales ng sakit kumpara noong bata. Ang sakit na 4 sa 10
para sa isang 70 taong gulang ay katumbas na pala ng 7 sa 10 na pagkasira ng bituka sa loob. Ang pagpunta sa doktor ng maaga ang inyong kaisa-isang alternatibo dito. Ang pagkakadiagnose na mas maaga ng 24 na oras ay magliligtas sa inyo mula sa malaking hiwa patungo sa isang ligtas na operasyon. At para iwasan ang bato sa apdo, ugaliin ang pagkain ng masaganang isda, gulay at bawasan ang taba ng baboy. Ang panlimang operasyon sa listahang ito ay naiiba sa mga nauna. Sa mga unang operasyon, merong malinaw na kasabihan na imbes na hintayin ang emergency planuhin ng maaga o imbes na maghintay kumilos kaagad. Ngunit ang isang ito ay iba dahil kadalasan hindi ninyo maiiwasan ang mismong operasyon. Kung kayo ay natumba at nabali ang inyong balakang, kailangan itong operahan at lagyan ng bakal. Kung may nakitang malaking tumor sa inyong baga, kailangan itong alisin. Ang operasyon ay darating, hindi maiiwasan. Ang tanong na lamang ay hindi kung, kundi paano darating ang pasyente sa nakatakdang araw ng operasyon. Hayaan ninyong ibigay ko muna sa inyo ang mga numero dahil kailangan ninyong marinig ang bigat nito. Ang mga matatandang lampas 65 na nabalian ng balakang halos 17% hanggang 25% sa kanila ang namamatay sa loob lamang ng 1 taon pagkatapos ng operasyon. Ang mga matatandang nabali ang balakang ay may 3 hanggang 4 na beses na mas malaking tsansa na mamatay kumpara sa mga kasing edad nila na hindi natumba, at ang malaking porsyento ng mga nakakaligtas ay hindi na kailanman nakakabalik sa dati nilang paglakad at kalayaan. Ang pagkabali ng balakang ay hindi lang simpleng sakit ng buto na kailangan ng bakal. Isa itong malaking pangyayari na nagbubunyag na ang inyong katawan ay matagal nang ubos ang reserba. Ang nipis ng buto, ang pagnipis ng mga kalamnan sa hita, ang pagkawala ng balanse, ito ay nag-uumpisa na bago pa man mangyari ang inyong pagkatumba. Ang malaking operasyon sa baga ay ganun din. Isipin ninyo kung ano ang inyong ginagawa kapag binigyan kayo ng petsa ng operasyon, sabihin na nating 6 na linggo mula ngayon. Ang pinakakaraniwang ginagawa nating mga Pilipino ay ang maghintay ng may matinding kaba, magdarasal, maghahanda ng pambayad sa ospital, magpapasabi sa mga kamag-anak sa Amerika, ngunit hindi natin pinaghahandaan ang pisikal na katawan. Dahil hindi rin naman ito madalas ipinapaliwanag sa klinika. Makakatanggap lang kayo ng PET sa listahan ng mga laboratorio at paalala na huwag kakain bago ang operasyon. Ang akala ninyo kung ano ang lagay ng katawan ninyo sa araw na iyon. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na maaari kayong dumating sa operating room ng mas malakas pa kaysa ngayon? Ito ang konsepto ng prehabilitation. Ito ang pinakamakapangyarihang ligtas na solusyon na maibibigay ko sa inyo para rito. Ang prehabilitation ay isang seryoso at planadong programa na nagsisimula ilang linggo bago ang operasyon na may layuning palakasin ang reserba ng inyong katawan bago hiwain. Isipin ninyo ito na parang training camp ni Manny Pacquiao bago ang pinakamabigat na laban niya. Hindi ito basta pagpapahinga. Ito ay nakatutok na pagpapalakas. May 3 bahagi ito. Una, ehersisyo, pagpapalakas ng inyong mga binti, at iyan kung kayo ay operahan sa balakang o pag-ensayo ng tamang paghinga. Kung sa baga ang hiwa, ang pasyenteng dumating sa ospital na mas malakas ang kalamnan kaysa noong nakaraang buwan ay mas mabilis gagaling. Pangalawa, nutrisyon. Maraming matatanda
ang kulang sa protina na nagiging sanhi ng matagal na paghilom ng sugat. Ang pag-inom ng sapat na gatas at pagkain ng isda at itlog bago ang operasyon ay nagpapabilis ng paggaling. At pangatlo, paghahanda ng isipan. Ang matinding takot bago operahan ay nagpapataas ng stress hormone na sadyang nagpapabagal ng paghilom at sumisira sa pagtulog. Isang pag-aaral noong 2023 sa mga inooperahan sa colon cancer ang nagpatunay na ang programang ito ay nagpababa sa mga komplikasyon at para maiwasan ang tuluyang pagkabali ng balakang at hindi na umabot sa operasyon, ang pinakamahalaga para sa inyong mga magulang ay bitamina D araw-araw para iwas tumba ehersisyo para sa balanse na binabawasan ng 30%, ang pagbagsak at ang pagpapakonsulta sa doktor para itanong kung ang mga iniinom nilang gamot ay nagdudulot ng pagkahilo. Kung may paparating na malaking operasyon para sa inyo o sa mahal ninyo sa buhay, ang pinakamahalagang tanong na dapat itanong sa doktor ay hindi lang kailan po ang operasyon, kundi, Dok, ano pong pwede kong gawin mula ngayon hanggang sa araw ng operasyon para lumakas ang katawan ko para rito? Gusto kong tapusin ang artikulong ito sa pamamagitan ng pinakamahalagang mensahe na gusto kong baunin ninyo pauwi. Bawat isang operasyon sa listahang ito ay nag-ugat sa iisang dahilan. Lahat sila. Wala sa mga ito ang nangyari dahil nagkamali ang siruhano sa paghiwa. Wala rin sa mga ito ang nangyari dahil inabot lang kayo ng malas. Ito ay mga kahihinatnan ng isang problemang wala sanang emergency kung napigilan lamang ng maaga. Isang problemang maaari sanang natuklasan na gamot o napaghandaan ng mas maaga ngunit hindi nangyari. Hindi dahil merong naging pabaya, kundi dahil walang nagsabi sa inyo kung paano nagbabago ang batas ng katawan paglampas ng edad 65. Walang nagsabi kung paano gumagana ang inyong reserba ng baterya. Walang nagpaliwanag na ang puwang sa pagitan ng maaga at huli ng planado at emergency ay hindi lamang isang maliit na abala. Ito ang nakakatakot na pagkakaiba sa pagitan ng ilang araw na pagtigil sa ospital at ng pakikipaglaban para mabuhay. Ang operating room ay hindi ninyo kalaban. Gusto kong maging napakalinaw niyan. Ang operasyon na ginawa sa tamang oras at may tamang paghahanda ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa mundo ng medisina. Nasaksihan ko mismo kung paano nito idinugtong ang buhay ng mga tao ng ilang dekada pang puno ng kaligayahan. Ngunit ang operasyon ay isa ring napakalaking hagupit sa pisikal na katawan. Kinukuha nito ang huling patak ng inyong reserba. At sa isang katawang paubos na ang enerhiya, ang espasyo para sa pagkakamali ay napakaliit na. Ang emergency ay lalo lamang nagpapalala nito. Ang kawalan ng paghahanda ay lalo ring nagpapalala nito. Ang paghihintay at pagwawalang bahala ang pumapatay. Meron kayong mas malaking hawak at kontrol sa inyong kalusugan kaysa sa inaakala ninyo. Ang colonoscopy na palagi ninyong ipinapagpaliban dahil natatakot kayo. Ang tanong tungkol sa inyong mga gamot sa rayuma na hindi ninyo pa naitatanong sa doktor. Ang pananakit ng tiyan na pilit ninyong binabaliwala at pinapahiran lang ng langis sa loob ng ilang buwan. Ang pagpapalakas sana ng katawan na hindi nabanggit nang bigyan kayo ng petsa ng operasyon. Ang mga ito ay hindi maliliit na bagay. Ito ang mga tiyak na desisyon sa buhay ninyo na magdidikta kung anong katapusan ng kwento ang inyong mararanasan. Isang mahalagang aral na palagi kong ibinabahagi bilang
Isang manggagamot, ang tunay na lunas sa pagtanda ay hindi ang paglayo sa mga ospital, kundi ang pagyakap sa tamang kaalaman upang hindi kayo umabot doon ng walang laban. Diba kung kahit isang salita sa artikulong ito ay tumama sa inyo o nagpaalala sa inyo ng isang mahal sa buhay, parang awa ninyo na ibahagi ninyo ito sa kanila. I-share ninyo. Hindi para takutin sila, kundi para mag-umpisa ng isang usapan na maaaring magligtas ng buhay ng inyong magulang, kapatid o asawa. Mag-iwan ng komento sa ibaba at siguraduhing mag-subscribe sa aming channel. Seryosohin ninyo ang inyong kalusugan, hindi dahil natatakot kayo sa kamatayan, kundi dahil may respeto kayo sa napakalaking kapangyarihan na nasa inyong mga kamay pa rin upang pahabain at pagandahin ang inyong buhay. Ako po, si Dr. Paulo Garcia, hanggang sa muli.